Ayan, basta August, basta malapit na yung bare months, tag-ulan na naman. Rainy season na naman. Alam mo ba na mas kailangan natin maging mas maingat sa ating kalusugan ngayong panahon ng madalas na pag-ulan? So, bilang isang nurse, naririto po yung ilang simpleng health tips para makaiwas sa sakit ngayong tag-ulan. So, una, number 1, panatilihing malinis ang ating mga kamay. Okay, itong kamay kasi natin, ito yung pinaka-maruming part ng ating katawan kasi ito yung talagang gumagalaw, hawak na hawak kung saan-saan, sa doorknob, sa mesa, sa mga gamit natin, okay? Kailangan panatilihin natin malinis ang ating mga kamay, laging maghugas ng ating mga kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Kasi syempre, ito yung panglinis natin pangkain, panlinis mo ng palikuran natin. So, yun. Laging malinis ang ating kamay. Number 2, iwasan ang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Ang baha kasi ay maaaring may mga dalang mikrobyo, mga bakterya, at iba pang mga contaminants. Okay, kung nabasa ang paa ng baha, tubig ulan, okay, hugasan agad gamit ang malinis na tubig at sabon. Lalong umiwas sa baha kung meron kayong maliliit na sugat sa paa kasi pwedeng dyan pumasok ang mga bakterya na magdudulot ng mga malalalang sakit. Okay? Third tip, number 3, panatilihing malinis ang ating paligid. Yung bahay natin, yung workplace po natin, at yung mga gamit po natin. Alisin yung mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig. Siyempre, tag-ulan, may mga nakatihayang mga balde, mga basura, mga gulong, or kahit ano na katihaya na pwedeng maipon yung tubig. Okay, pwede kasing pamugaran niya ng lamok, pangingitlogan niya ng lamok, and magdudulot po yun ng sakit pagka may dengue yung lamok. Okay, pang-apat, uminom ng sapat na tubig at kumain ng maayos. So, huwag natin pabayaan yung ating sarili. Napakahalaga yung sapat na hydration, ay yung sapat na tubig, ay napakahalaga sa ating katawan para mag-function yung ating katawan ng maayos. So, huwag natin kalilimutan yung pag-inom ng sapat na tubig. Kung baga maaari, meron kayo laging dalang water bottle sa pag-alis ninyo, papunta kung saan, okay? Hydration is good. And, syempre, balanced diet. Iwasan yung masasamang mga pagkain, yung mga processed food, junk food, fried food, ayan. Kumain po tayo ng mga gulay, yung mga healthy foods. Kailangan balanced diet. Okay? And, panghuli, huwag baliwalain ang mga simptomas. Okay? Kung meron kayong high-grade fever or mataas na lagnat, hirap kayong huminga, may matinding panghihina, talagang super hinang-hina kayo, tapos tuloy-tuloy yung pagsusukan nyo, o diarrhea, o pagdudumi, lalo na ng pagdudumi ng tubig, ayan. Okay, iba pang mga medyo nakakabahalang mga simptomas na nararanasan kayo. Anong gagawin nyo? Magpa-check up kayo agad sa doktor. Magpa-check up kayo sa mga health professional. Okay, tandaan, mas mabuting maagapan kaysa magsisi sa huli. Okay, yung sikat na kasabihan, prevention is better than cure. Okay? Ako po si Listeners at tandaan, health information is helpful. Pero kapag may simptomas na, mas mabuting magpakonsulta sa mga doktor, mga healthcare professional. Pumunta po kayo sa mga public hospital, mga OPD, makakatulong po sila sa inyo. So, yan mga ka-listeners. Kung nakatulong po sa inyong health tips na ito, i-share mo na rin po sa inyong kapamilya, sa mga kaibigan mo. And please, don't forget to subscribe or follow my channel para mas marami po tayong matutunang mga health tips makakatulong sa ating kalusugan. Bye for now. I love you po.